tayo. Isang pinagpalang hapon po sa lahat, maging sa mga nasa online po na nanonood ngayon. Amen. God is good forever. Amen. Saka, ang sabi nga ng Panginoon, patuloy lang tayong magtiwala sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. He will never leave nor forsake us. Amen. So, ano man ang ating mga sitwasyon, kailangan lang natin yung magtiwala. Magtiwala. Amen. O sige po, manalangin tayo. Ama Banal, maraming salamat sa oras na ito na nandito yung mga anak upang patuloy kang purihin, sambahin, Panginoon, pasalamatan sa iyong kadakilahan sa aming buhay. Banal na Espiritu, manguna ka sa oras na ito, Panginoon. Manguna ka, Banal na Espiritu, saturate this place with your power, with your anointing, in the name of Jesus. Kaya Lord, sa oras pong ito, patuloy kang manahan. The kingdom of heaven is at hand. Amen? So the presence of God is here. Hallelujah. Kaya patuloy po tayong manalangin, patuloy tayong magtiwala, at salamat sa Panginoon. Siya lamang ang tanging ating pupurihin sa lugar na ito. Amen? Siya lamang ang may karapatan na sa ating pagpupuri. In the name of Jesus. Kayo po ang manguna sa amin, Banal na Espiritu, sa oras na ito. Pinagkakatiwala po namin ang service na ito sa inyo at dinedeklara po namin sa oras na ito ang katagumpayan ng service na ito in the name of Jesus. Salamat po, Ama, sa ipong kapurihan, kapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Belongs to you, King Jesus, and we will sing about your goodness. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. Oh, you are the one. Believing for. Yes, you are the love. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning, Son of God, you are the one. Oh, you are the one, you are the one. Living for. Come on, church, we're gonna sing this song. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you
worthy to be praised. You are worthy to be praised, Panginoon. Hallelujah. We worship your name. Thank you, King Jesus. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you, and I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in every
Diyos ko, Lord. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Oh, we thank you, Jesus. Hallelujah to your name. Kami, church, purihin natin ang Panginoon. We will sing hallelujah. Come on, sing. Awitan mo ang Panginoon. When we will sing and sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Hallelujah. Oh, you never let go of me, Lord. Patuloy mo kaming iniingatan, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan, Lord. Ano man yung sitwasyon namin, Panginoon, lagi kang nariyan, Panginoon. We thank you for your faithfulness, oh God. Sige, bago pa po tayo dumako sa ating sa salita ng Diyos, tayo po muna ay ipanalangin po natin ang ating mga kaloob. Sige po, utuan po natin ang ating mga pinagpalang kamay sa ating mga kaloob. Tayo manalangin, Ama naming Diyos, sa pangalan ni Jesus. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hapong ito, O Diyos, sa mga kaloob na ito, Panginoon, na patuloy mong pinagpapala ang mga kamay, Panginoon, na nagkaloob. Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Kaya po ang mga kaloob na ito, Panginoon, ay bahagi lamang, Panginoon, Surely all the glory. bagay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Ama, pinasasalamatan po namin ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa. Lord, at dinideklarhan namin ang mga kaloob na ito ay patuloy na magagamit para sa expansion ng iyong kaharian dito sa sanlibutan at patuloy, Panginoon, ang pagpapala, patuloy, Panginoon, na expansion ng mga bagay, Panginoon, na
tinatangkilik ng yung mga anak ay patuloy, Panginoon, na pagpapalain mo. Salamat po ng marami, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papurit, pasasalamat, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po. Handa na po ba kayo makinig ng kanyang salita sa hapong ito? Amen. So, kayo po ay handa na. Muli tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa hapong ito, Panginoon. Another opportunity na naman, Panginoon, na kami, Ama, ay makarinig ng iyong mga salita. Salamat, O Diyos, sa buhay ng mga anak mo na narito ngayon, Panginoon, nagbigay ng kanilang mga oras at panahon upang muli, O Diyos, makaniig ka sa pamamagitan, Panginoon, ng pagpupuri, pagsamba, at pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po ng marami, Ama. Alam namin na nandito ka sa aming kalagitnaan. Dinideklarhan namin ang iyong Santong Espiritu ang siyang patuloy na magbibigay sa amin ng kaunawaan, karunungan, kaalaman sa mga salitang mahayag sa hapong ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, sa hapong ito po, ang akin pong ibabahagi sa inyo ay patungkol po sa a rooted life, what it is not and what it is. Ano ba ang rooted? Ano ba ang karakteristik ng isang taong rooted sa salita ng Diyos? Sabi nga dito, no? Just like a tree, we are called to grow and produce fruits as Christians for God's glory. We are called to grow into mature Christians, and we are called to raise disciples and glorify God in the work He calls us to do. No? Kumbaga, sabi nga ganon, halimbawa tayo nagtanim ng puno, nagtanim tayo ng halaman. Ano po ang ini-expect ng bawat isa sa atin kung tayo po ay nagtatanim? Kung nagtatanim ka, halimbawa, ng puno, o halimbawa, nagtanim ka ng buto, nagtanim ka ng halaman, ano ini-expect mong mangyayari after na nagtanim ka? Siyempre po, kapag tayo nagtatanim, ini-expect natin na yung buto mag-grow. Mag-grow siya, magmamature, at pagdating ng panahon, mamumunga siya. Amen po ba? So, ganun din po tayo sa ating Panginoon. Ini-expect ng Panginoon sa atin, tayo ay tinawag. Sabi nga dito, tinawag tayo para tayo ay lumago at mag-produce ng bunga bilang mga Kristiyano para sa kapurihan ng Diyos. Tinawag tayo para tayo ay mag-grow, mag-mature as a Christian and called to raise disciples. Yung magkaroon din tayo ng mga bunga. Di ba po? Sabi nga ganon, a disciple that will make disciples also. So tayo, di ba, nung tayo hindi pa nakakakilala sa Panginoon, may ginamit ang Panginoon para tayo ma-disciple. So ngayong na-disciple na tayo, dapat tayo din humayo para makapag-disciple. Yun ang pagkatawag sa atin ng Panginoon, to glorify Him, na kung ano yung pinapagawa niya sa atin, magawa natin ayon sa kanyang kalooban. Amen po ba? Amen po ba? Sabi dito, the key to our spiritual growth and bearing fruit is establishing strong roots in Jesus Christ. Example, di ba? Kapag ang isang puno, gaano man ito kataas, gaano man ito kaliit, no? Pag ito malalim yung kanyang roots, dumaan man ang matinding bagyo, hindi siya matitinag. Amen po ba? Kasi masyadong yung ugat niya talagang nakaangkla doon sa malalim, di ba? Kaya nga po, di ba, naalala niyo po nung bagyo, ano ba yung bagyo Ulysses? Di ba po, dito, lalong-lalo na doon sa papuntang sur, makikita natin doon yung mga mangga, di ba, na-uproot sila. Tama, di ba, yung nabunot sila at lumabas yung kanilang mga ugat. Ibig sabihin, kahit sabihin nating namunga na yon, pero kung hindi matatag yung kanyang mga ugat, kapag dumaan ang matinding bagyo, tsak na mabubunot pa rin sila. Amen po ba? Amen. So, sabi nga, hindi dito pinag-uusapan kung gaano nakataas yung puno, kung gaano siya kayabong, para sabihin nating mature na siya. Pero, masasabi nating mature ang isang puno kung
kahit na dumaan yung matinding bagyo, natanggal man yung kanyang mga dahon, yung mga sanga niya, nabawasan, pero pagkatapos ng bagyo, at ilang linggo lang o buwan, makikita natin na nakatayo siya at makikita natin yung mga dahon niya muling lumalabas. Ibig sabihin, mature at matatag ang ugat ng mga punong yon. Katulad ng mga puno dun sa sur, di ba? Yung papunta ka ng sur na ganyan, yung mga malalaking akasya, di ba magpahanggang ngayon, makikita mo, nakatayo pa rin sila. Nung bagyo, makikita mo wala na silang mga dahon. Pero ngayon tignan mo, mayabong na naman yung kanilang mga dahon. Amen po ba? Amen. So sabi nga ganon, ang pagiging mature ng isang tao, hindi natin masasabing mature ng isang tao sa tagal ng kanyang pagiging Kristiyano or sa dami ng mga Bible verses na alam niya, no? Sabi nga ganon, merong mga tao na kung saan ano pa lang sila, bata pa lang sila, kumbaga katulad ninyo, no? Mga bago pa lang kayo. Pero sabi nga ganon, para nang si David kung lumaban kay Goliath. Amen po ba? Pero meron namang matatanda na inugatan na sa pagsiserve sa Panginoon, pero hindi pa rin siya nag-grow. Amen po ba? So, hindi natin hindi natin masasabi na mature ang isang tao dahil sa tagal niyan na pagiging Kristiyano. Amen po ba? Amen. Kundi yung response niya sa hamon ng buhay, doon natin makikita na ang taong yan ay matatag na sa pananampalataya. Amen po ba? May natututunan po ba? Sabing ganon dito. Ang ating text pala, so, sabi dito sa Psalms 1 verse 3, sabi dito, He is like a tree planted by the streams of water that yields its fruits in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prosper. So dito makikita natin sa binasa natin, merong tatlong karakteristik ang isang rooted person. Amen po ba? Number 1, planted. No, sabi dito, he is like a tree planted. No? So pag sinabing planted, is immovable or steady. Di ba? Halimbawa, nagtanim ka ng halaman, tapos mamaya-maya ililipat mo na naman. Tapos mamaya ililipat mo na naman yung halaman. Sa palagay nyo ba, mag-grow yon? Magmamature ba yon? Ang mangyayari doon, magiging bonsai. Kasi kumbaga, yung growth niya, nakukontrol. Kasi palipat-lipat eh. Pero kung ang halaman na yan, nilagay mo lang diyan, kinukultivate mo, lagi mo siyang inaalagaan, dinidiligan, mag-grow siya. Amen po ba? Kaya dapat ang isang tao, planted siya. Kung halimbawa, palipat-lipat din tayo ng church. No? Sa palagay nyo, mag-grow ka kung palipat-lipat ka ng church. Natural, hindi po, di ba? Kasi, halimbawa, dito, dinisiplina ka, ayaw mong magpagdisiplina, lumipat ka sa ibang church, tapos doon nagkaroon ka na naman ng problema, lilipat ka na naman. Hindi ba mag-uumpisa at mag-uumpisa ka? Lagi kang nasa starting point. Imbis na makarating ka na doon sa finish line, hindi. Kasi umpisa ka ng umpisa. Amen po ba? So number 2, ay susunod, predictable. Pag sinabing predictable, no, consistent. No, sabi nga ganun, ang isang tao na predictable, hindi mo na mahuhulaan mo lagi na hindi siya mawawala. Halimbawa, katulad nitong magkapatid na Diyosa at saka si Malaya, si Sister Malaya, predictable sila. Kasi bakit? Every Wednesday, nandito sila. Kingdom Invasion, nandito sila. Sunday service, nandito sila. Practices, nandito sila. Pag RRF, kasama mo pa rin. So, ibig sabihin, predictable. Hindi mo sasabihin na, ay wala sila. Kasi alam mo na palagi silang nandyan. Ganon dapat ang planted na tao. 'Di ba? Yung halaman, kapag tinanim mo yan, halimbawa, mangga, nagtanim ka, abukado, alam mo na pagdating ng summer, yung pagka naging mature na sila, malalaman mo na mamumunga sila at magha-harvest ka ng fruits. Kasi, alam mo, napipredict mo na in that season, mag-harvest ka ng bunga ng mangga or ng abukado o kung anumang prutas na alam mong mamumunga sa ganong kapanahunan. Di ba? Kaya nga, pag summer, alam natin, may melon, may pakwan, may mangga,
may pinya. Kasi alam natin, summer, in season, di ba? Alam nga naman pag summer, merong strawberry. Sa bagay ngayon, kahit anong panahon, namumunga strawberry, di ba? Wag lang pag bumabagyo dahil binabahari ng bagyo. Di ba? So, napipredict natin. Predictable sila kasi consistent. Amen po ba? So, yon. Next, productive. Di ba? Sabi nga dito, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. Kapag ang isang halaman o isang puno ay productive, natural mamumunga siya. Amen po ba? Tayo din, katulad din sa ating mga mananampalataya, kung productive ka, may bunga ka. Kasi hindi ka lang nananatili na nagiging satisfy ka lang na ikaw ay saved. Kundi maghahanap ka din ng kaluluwa na masisharean mo para maranasan din nila yung nararanasan natin. Amen po ba? Nagiging productive ka, no? Hindi ka nasisiyahan lang na ikaw lang ang nakakaalam ng sikreto ng kaharian ng Diyos. Amen po ba? Amen. So kailangan meron tayong bunga. Amen po ba? At yung bunga na yun dapat nananatili. Amen po ba? Amen. Yes. Sabi dito, a deeply rooted person has a manifestation. Ano yung manifestation niya? Yung bunga. Amen. God knows our heart. Oo. But God also said, people shall know by their fruit. Minsan sabihin minsan meron kang mga, dibawa sa RRF, no? Hindi sila nag-church, hindi sila dumadalo sa gawain, pero sasabihin sa'yo na, alam ng Diyos kung ano yung laman ng puso ko. Kapatid, oo, alam ng Diyos ang laman ng puso mo, pero paano mong maipapakita sa Panginoon yung pagmamahal mo sa Kanya? Amen po ba? Halimbawa, ikaw, may kaibigan ka, no? Or yung halimbawa, magulang mo. Paano mo maipapakita sa magulang mo na mahal mo siya kung hindi ka maglalaan ng quality time para sa Kanya? So, ganun din ang Panginoon. Kung mahal natin ang Panginoon, magiging tayong consistent, no? Sa pagdalo sa mga gawain. Amen po ba? Maglalaan tayo ng quality oras para sa Kanya. Amen po ba? Amen. Sabi dito, ano? So, may dalawang bagay tayo na dapat malaman doon about rooted life, no? Sabi dito, what it is not, no? And what it is. Unahin natin yung what it is not. Number 1, sabi dito, a planted life deviates not, no? Sabing ganun, deviates. Ang ibig sabihin ng deviates is to stray especially from the standard principle or topic. Halimbawa, pupunta ka ng Manila. Dapat dadaan ka ng NLEX, di ba? No? Pero hindi ka dumaan sa NLEX. Nag-iba ka ng way. Ibig sabihin, nag-deviate ka dun sa daan. Amen po ba? Kapag hindi ka dumaan dun sa tamang daan, nag-deviate ka, no? Either matatagalan ka sa pagta-travel or maaring maligaw ka. Amen po ba? So, dapat hindi ka magdi-deviate. Amen po ba? Sabi dito, a life that is planted knows God's purpose in His life and walk on it. Kung alam natin ang purpose ng Panginoon, hindi ka magdi-deviate doon sa purpose ng Panginoon. Kaya nga sabing ganun ni ano ba tawag dito? Sa CCF, yung pastor si Bong Saging, sabi niya, kaya tayo nakakaranas ng maraming problema kasi hindi natin sinusunod kung ano yung kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Kaya tayo nagkakaproblema. Halimbawa na lang, sa ating mga kalusugan. Sorry sa ating mga kalusugan. Kung bawal tayong kumain ng ganitong bagay, wag na tayong kakain. Ibig sabihin, pagka tayo ay nagdi-deviate dun sa kalooban ng Panginoon, hindi ba napapahamak tayo? So, kinakailangan kung ano yung nakasasama sa'yo, wag mo nang gagawin. Amen po ba? Kasi sabi nga sa Jeremiah 29:11, di ba? For I know the plans I have for you, the plan to prosper you and not to harm you, to give you hope and a future. Amen po ba? So kung alam natin na ang Panginoon, alam niya ang plano para sa atin, dapat susundin natin kung ano yung kalooban niya.
hindi tayo magdi-deviate doon sa purpose ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Halimbawa din, no? Halimbawa ikaw, nais ng magulang mo na minsan kasi yung mga bata sa panahon ngayon hindi marunong sumunod sa magulang. Amen po ba? Oo. Kaya nga, tandaan natin, no, na ang magulang ibinigay sa atin ng Diyos para tayo i-guide sa buhay na ito. Kaya nga, kung sinasabi sa atin ng magulang natin na wag natin ito gagawin, wag tayo mag-deviate, kundi sumunod tayo. Amen po ba? Kasi nga, sabing ganon, ang pagsunod sa magulang ay utos ng Diyos, no? Na tayo ay mabubuhay ng matagal at mananatili tayo sa ano ba to? In the land. Kung ano yung ibig sabihin, mananatili tayong magiging matatag at pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen po ba? So, tandaan natin, kapag minsan, di ba nakikita natin, maraming matatanda yung nabubuhay ng matagal. Kasi, minsan pag nakakakita ako ng ganyan, ang tagal ng buhay ng matandang to, ibig sabihin, sinunod niya yung kalooban ng Panginoon at pinag-obey siya sa kanyang mga magulang. Amen po ba? Amen. Amen. So, sige po. Sabi po sa number 2 po, a planted life defaults not. No, naituro ko na rin to dati, pero wala pa kayo nun. Sabi nga ganun, a planted life defaults not. Pag sinabing default, sa accounting o sa finance, pag nag-default ka, limbawa, nangutang ka, di ba? Nag-default ka. Bawa, katulad ko, nag-home credit ako ng telepono, ng phone. No? Ang due date ko is 15. Binigyan ako na extension hanggang 18. Dapat from 15 to 18, makabayad ka na. Kasi if hindi ka nagbayad, nag-default ka. Di ba? Minsan sa contract, yung contract, di ba? Kapag ka nag-default ka, may penalty. Ganon din sa Panginoon. Kapag ka nag-default ka dun sa obligation mo sa Panginoon, tsak na meron kang kalalagyan. Amen po ba? Sabi nga dito, huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat na yaon. Dilidilihin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. The command here is to not forget the reading and meditating His Word, so we will not depart from all that it commands us to do. So, ang salita ng Diyos, no, kapag hindi natin siya binabasa, hindi natin alam kung ano yung dapat nating gawin. Amen po ba? Di ba nung panahon na hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, maraming bagay tayo na alam na nitong nakakilala tayo sa Panginoon, nakikita natin yung diferensya. Na yung ginagawa natin noon, hindi pala kaaya-aya o kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya ang sinasabi ng Panginoon dito, huwag nating kaliligtaan, basahin yung mga salita niya para malaman natin kung ano yung dapat at nararapat nating gawin sa buhay na ito. Sabi nga ganun, ang salita ng Diyos, makapangyarihan, no? Nagtutuwid sa pamumuhay natin. Nagre-remind sa atin ng mga bagay na dapat at hindi natin dapat gawin. Pero pag hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, sa palagay mo anong mangyayari sa'yo? 'Di ba? Patuloy kang mananahan sa kadiliman. Amen po ba? So tayo bilang mga mananampalataya, iyan ang nais ng Panginoon sa atin para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. Sabi dito sa awit 1 and 2, 1 verse 2, nagagalak siyang magsaliksik ng banal na aral, ang utos ni Yahweh ang siyang binubulay sa gabi at araw. A planted life defaults not in fulfilling his obligation. No? Hindi natin dapat, obligasyon natin yun talaga yung pagbabasa, pananalangin, at pagme-meditate ng kanyang salita. Sabi nga, hindi naman sinasabi sa atin na buong araw magbasa ka ng salita ng Diyos. 'Di ba? Wala ka nang magagawa. Paano kung nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, pumapasok ka sa school, dadalhin mo yung Bible. No? Hindi sinasabing ganon na tayo tuloy-tuloy yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos. No? Sabi nga ganon dito, no? Kumbaga, di ba, pagising mo sa umaga, nag-pray ka, no? Wala ka pang nakakausap na tao,
kundi ang una mong kakausapin ang ating Panginoon. Hindi ka tatayo sa higaan mo hanggat hindi mo nakakausap ang Panginoon. Kumbaga, siya yung first na kakausapin mo. No? Siya ang unang-unang kakausapin mo, and then magbabasa ka ng salita ng Diyos. 'Di ba? Tapos papasok ka na sa school, 'di ba? Papasok ka na sa school, sa work, o kung ano man yung dapat mong gawin. Pero sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos, may rhema word, 'di ba? May rhema word na tatatak sa isip at puso mo. Ngayon, i-memorize mo ngayon si rhema word. Pag na-memorize mo siya, buong araw, saan ka man magpunta, i-meditate mo yon, no? And yung Holy Spirit na nasa iyo, yun yung magbibigay sa iyo ng revelation kung ano yung rhema word na yon. Bawa, nasa jeep ka o nasa Carmex ka, 'di ba? O habang nasa Carmex ka, papunta ka ng school, ano yung rhema word? Binubulay-bulay mo yon. Yun yung sinasabi. Kumbaga parang kumain ka ng bubble gum, ng chewing gum. Yung chewing gum, 'di ba, habang ninunguya-nguya mo siya. Pagka wala na siyang katas, anong gagawin mo? Ang kinukuha mo ngayon, yung katas. Yun ang ibig sabihin. Kinakatas mo yung salita ng Diyos. Amen po. Dinadigest mo kung ano yung nais na iparating sa iyo. Amen po ba? Amen. So, yon. Sabi dito, nasa na tayo? Ayan. Sabi dito, a planted life, yon. Sabi dito, we cannot read the Bible 24 hours a day, but we can meditate it day and night. Amen po ba? Amen. Next, a planted life dries not. Kapag ka ikaw ay matatag, no? Matatag ang iyong ugat. Ang punong matatag, hindi natutuyo. Hindi siya matutuyo. Kahit na gaano man kasikat ang araw, kung matatag ang ugat mo, hindi ka matutuyo. Sabi dito, ang pagtuyo ay hindi siya season. Ang tagtuyo, hindi siya season. Ito ay result. Sabi dito, in whatever season of your life, hardship, testing, persecution, there is no dryness. Dryness is not a season. It is a product of not being constantly fed and nourished by the Word of God. No? Nagkakaroon ka lang ng dryness kapag ka ikaw, o kaya nanghihina ka, di ba? Spiritually, nanghihina ka. O kaya spiritually, nanghihina ka. Kasi nga, hindi ka nanonorish, hindi ka napapakain ng salita ng Diyos. Ganon din ang halaman. Kapag ka ang halaman hindi na naaalagaan, no? Hindi na siya nakakainom ng tubig, yung mga dahon niya matutuyo, 'di ba? Matutuyo siya and eventually mamamatay na siya. Tayo bilang mga mananampalataya, no? Kapag hindi na tayo kumakain ng salita ng Diyos o hindi na tayo nagbabasa o nananalangin, makaka-experience tayo ng dryness, no? Kumbaga, sabi nga ganun, manlalamig ka na. Kasi nga, wala ka ng sustenance. Ang sustenance natin is the Word of God. Amen po ba? So, dapat, every day, kumakain ka. Kung paano kang kumakain, 3 times a day, kumakain ka din dapat ng salita ng Diyos. Mini-meditate mo yung kanyang mga salita na nanalangin. Amen po ba? Amen. As often as we eat and nourish by the Word of God, we become spiritually healthy and it will be manifested in our physical aspects. Fruits will be seen in us. Sabi dito, kung walang lalim, walang bunga. Amen, di ba? Kung hindi ka malalim sa salita ng Diyos, di ka mamumunga. Kaya nga marami ang mga Kristiyano na ayaw magbahagi ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi natatakot sila dahil naisip nila, ay wala pa akong masyadong alam sa Word of God. Pero tandaan natin, no, kapag nandoon sa puso natin yung desire, ipagkakaloob yun sa atin ng Panginoon. Ang sabi nga ganun, huwag kayong matakot, no, na magbahagi ng salita ng Diyos. Kasi sa mga panahon na hindi ninyo alam yung sasabihin, ako ang magbibigay sa inyo ng salita. Amen po ba? So kung ating pananampalatayanan at paniniwalaan yung salitang yon, wala kang dapat na ikatakot, kapatid. Amen po ba? Amen. Sabi dito, sa awit 1:3 ulit, ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. Amen po ba? Ganyan ang mga planted na
halaman at tayo bilang mga Kristiyano o mga mananampalataya ay ganyan din. Amen po ba? In Galatians 5:22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Ang lahat ng ito ay magmamanifest sa ating mga mananampalataya. Amen po ba? If we abide in Christ, the fruit of the Holy Spirit will be manifested in us. We are the fruit, no? Tayo ay mga bunga. Amen po ba? Mga bunga tayo. Amen. Sa awit 1:3 ulit, sabi dito, ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. He is like a tree that grow beside the streams and bear fruit at the right time. As the Holy Spirit produce His fruits in our lives, we will bear much fruit for others and for God's glory. Amen po ba? Amen. Kapag tayo ay talagang malalim sa salita ng Diyos, hindi pwedeng hindi tayo mamunga. Amen po ba? Amen. Sino po dito ang nais lumalim ang kanyang ugat sa Panginoon? Amen. So, desirin po natin yon. Amen po ba? Amen. Sabi dito, hindi ka lang bunga, puno ka rin. Bakit nga? Nung una, tayo ay bunga. Nung meron sa ating nag-share ng Word of God, tayo ay naging bunga. 'Di ba? Ngayon, nung tayo naman ay nag-share ng Word of God, tayo yung naging puno, sila naman yung naging bunga. Nung siya naman ay nag-share ng Word of God, siya yung naging puno at magkakabunga siya. Yun nga yung a disciple that will make a disciples also. So, di ba, ganun tayo? Ang ating tawag dito, aim dito bilang mga mananampalataya is to make disciples. No? Yung patuloy tayong mag-harvest ng kaluluwa. Amen po ba? Dahil yun yung heart ng Panginoon, so dapat ganun din po ang ating mga puso. Amen. The next is the rooted life and what it is. Kasi ang natalakay natin kanina, what it is not, no? Then ngayon is what it is. Sabi dito, a planted life discerns the way, no? Kapag ka ikaw ay planted, alam mo yung daan. Kaya hindi ka magdi-deviate doon sa daan o sa purpose ng Panginoon para sa iyo o para sa atin lahat. Amen po ba? Sabi sa awit 1:1, mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Kapag ka ikaw ay rooted, sabi dito, no? Alam mo yung daan, 'di ba? Kaya nga hindi ka dapat hindi ka dapat mag-iba ng daan. Alam mo yung daan, no? Nadi-discern mo. Kaya dito, sabing ganun, hindi ka sumasama dun sa mga taong alam mo na dadalhin ka sa hindi magandang bagay. Amen po ba? Maski sa payo nila, hindi ka makikinig. Kasi ang pakikinggan mo lang ay yung salita ng Diyos. Amen po ba? Di ba marami sa mga mananampalataya, minsan, meron pa din, no? Na kapag ka nakakaranas ng problema, imbis na unahin na mag-confide sa Panginoon, mas hahanapin nila yung kanilang mga kaibigan. At doon sila hihingi ng payo. Pero kung ikaw ay rooted sa salita ng Diyos, hindi mo kailangan ang sino paman, kundi sa Panginoon ka tatawag at patuloy na sasaliksikin ang kanyang salita upang malaman mo kung ano yung dapat mong gawin. Kasi binigyan tayo ng discernment eh. Yung discernment na yon, it is a gift from the Holy Spirit na makapag-desisyon tayo ng maayos. No? Sabi dito, a rooted person use his discernment. It is one of the gift of the Holy Spirit that gives us the ability to make a right decision. Sabi nga ganon, pag right ang decision mo, right din yung magiging kinabukasan mo. 'Di ba? Sa lahat ng bagay na pagdidesisyonan natin, kapag tama ang decision mo, magiging maayos ang lahat. Sabi nga, a right decision will lead to right living. Amen po ba?
Sabi dito, a rooted person knows the right path to take and never depart from it. Kawikaan chapter 2 verse 20. Sa Tagalog, sabi dito, kaya nga, tahakin mo ang landas ng matuwid. Huwag itong hiwalayan hanggang hininga mo ay mapatid. So, ibig sabihin, kailangan hanggang mapatid ang hininga mo, kailangan huwag kang lalayo sa kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen. So sabi dito, beware of the person you are becoming by the company that you are keeping. So, sabi nga ganun, ingatan natin yung mga taong kinukonektahan natin. Laging sinasabi yan sa atin, di ba? Tama ba yung kinukonektahan mo? Dapat tama yung kinukonektahan mo para maging maayos ang lahat. All will be well kapag katama ang connection mo. Amen po ba? Amen. Sabi dito, are you in the process of becoming more like Christ or becoming more of the world? Kayo po yung makakasagot niyan. Amen po ba? Amen. Next, a planted life delights in the Word. No? Hindi pwedeng ma-separate sa isang malalim sa Panginoon ang salita ng Diyos. No, kumbaga, sabi dito, the Word of God will never be separated from a rooted person. Growth in a person's life is through reading and meditating God's Word. Palagi tayong bumabalik-balik sa basic, di ba? Pananalangin, pagbubulay at pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi, yun talaga yung key para tayo ay lumago. Amen po ba? Hindi tayo lalago kung wala tayong malalim na relasyon sa ating Panginoon. Amen. Sabi sa awit 1:2, nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh ang siyang binubulay sa gabi at araw. No? Kumbaga, di ba, parang pagka ikaw ay talagang rooted sa Word, ayaw mong hiwalayan talaga yung pagbabasa ng salita. Parang uhaw na uhaw, gutom na gutom ka kapag hindi ka nakapagbasa ng salita ng Diyos or hindi ka nakarinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sabi dito, you can love the Bible, no? You can love the Bible without loving God, but you cannot love God without loving the Bible. Amen po ba? Pwede kang magbabasa ka lang ng salita ng Diyos, pero hindi mo mahal, parang hindi mo mahal. Kasi di ba meron nga gano'n, yung katulad ng nasabi ko kanina na may mga tao na sasabihin sa'yo na, sister, alam naman ng Diyos yung puso ko eh. Kahit hindi ako umattend ng gawain, alam niya na mahal ko siya. No? Pero, sabi nga ng Panginoon, oo, alam ko ang puso mo. Pero yung mga tao, kailangan makita yung manifestation ng pagmamahal mo sa Diyos. Amen po ba? Yung pagbibigay mo ng oras para sa kanyang gawain. Amen po ba? Amen. Kasi yun naman talagang pagkatawag sa atin di ba? To serve Him. Amen po ba? Amen. Sabi dito, you can love the Bible without loving God, but you cannot love God without loving the Bible or His Word. We should make it a lifestyle, no? Sabi dito, spend your first hour reading the Word and praying. Spend the rest of the day meditating the Word. Choose also those who will influence you to grow in and mature in faith, no? Then lastly, sabi dito, a planted life discovers the wind, no? Sabi dito in Psalms 1:3, in all that he does, he prospers, no? Sabi dito, discovers the wind. No? Ibig sabihin, ang isang taong rooted sa Word, nadidiscover niya yung kayamanan ng salita ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? No? Kasi, alam natin na ang salita ng Diyos ay mayaman. Amen po ba? So, kung mayaman ang salita ng Diyos, lahat ng sikreto nito, ipinapahayag sa atin. Kasi nga, katulad halimbawa, di ba, yung mga talinhaga na sinasabi ng Panginoon nung panahon sa John, panahon sa Matthew, Mark, Luke, and John, may mga talinhaga. Pero, yung talinhagang yon, sabi nga ng Panginoon, kung wala ang Espiritu ng Diyos sa kanila, hindi nila mauunawaan. Pero tayo na ibinigay na ng Panginoon yung Espiritu niya sa atin,
nauunawaan natin yung mga kahulugan ng talinhaga. So, mayaman ang salita ng Diyos. Kaya nga lang, kapag hindi tayo nagbabasa at hindi natin ito sinasaliksik, hindi natin makikita o mararanasan yung kayamanan nito. Amen po ba? Kaya nga si Solomon, di ba, hiningi niya sa Panginoon wisdom. Kasi, no, alam ni Solomon, si Solomon. Si Solomon, hiningi niya sa Panginoon wisdom. Pero, binigyan pa rin siya ng Panginoon ng kayamanan. Amen po ba? Kasi pag ang isang tao wise, no, karunungan na nagmumula sa Panginoon, sa lahat ng aspeto ng buhay, magiging siyang maunlad. Amen po ba? Kasi nga, nasasaliksik niya yung sikreto ng salita ng Diyos. Amen po ba? Pero kung wala kang salita ng Diyos, baka ranas ka lang ng kawalan, wala na. Tiklop ka na. Kasi nga wala kang alam sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos nga, sabing ganun, makapangyarihan. Amen po ba? Nasasaliksik niya yung pinakamalalim na design ng ating mga puso. Tinutuwid yung mga bagay na mali sa atin. Kinukonvict tayo dun sa mga kasalanang nagagawa natin. Kaya, nakakahingi agad tayo ng kapatawaran. Pero nung panahon na hindi tayo nagsasaliksik ng salita ng Diyos, makagawa ako ng kasalanan, wala lang, di ba? Pero ngayon, maliit man yung nagawa mo, pero hihingi mo agad ng kapatawaran dahil alam mong nagkasala ka. Amen po ba? Amen. So, yon. Sabi dito, in Romans 8:32, sabi dito, hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? So walang bagay na hindi pwedeng ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Kung pangahawakan natin ang salitang ito, hindi tayo magwo-worry sa mga bagay-bagay na nararanasan natin. Kasi alam natin na lahat ng bagay ibibigay sa atin ng Panginoon dahil at kanyang ang anak ibinigay sa atin. Meron pa kayang hindi pwedeng ibigay ng Diyos sa atin. Amen po ba? O sabi pa sa Romans 8:35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib o ang tatak? No, sabi nga sa verse 37, nothing in all the earth can separate us from the love of God. Walang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba? Sabi dito, if we view God as gracious, loving, forgiving, we are not mistaken. Totoo naman talaga, di ba? Mapagmahal, mapagpatawad, lahat na nasa Panginoon. Amen po ba? Kung alam natin yung mga bagay na yon, meron din, yung kumbaga, ang pagkakakilala din sa atin ng Panginoon bilang mga anak niya, no, na tayo ay more than conqueror, no? Na hindi tayo agad manghihina o hindi tayo agad bibigay sa mga panahon na tayo ay nakakaranas ng pagsubok. Kasi nga conqueror tayo di ba? Sabing ganun dito, sabi sa 1 John 5:5, no? Sabi tayo ay nagtatagumpay dahil pinagtagumpayan na ng lahat ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At sino pa ba ang magtatagumpay kundi tayo na nakakakilala sa Panginoon na siya ay anak ng Diyos. Amen po ba? So tayo ay mga mananagumpay sa ating Panginoon. Amen po ba? At sabi pa dito, winner never quits, quitter never wins. Di ba? Yung mga talunan, nagkukwit agad. Pero yung mga nagtatagumpay, hindi sila magkukwit. No? And conqueror always win. Amen. At sino yon? Tayo. Amen po ba? Sabi sa James 1:25, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. So kung ano man yung ating mga napag-aaralan, naririnig, nababasa, na salita ng Diyos, dapat natin itong isapamuhay. Hindi lang natin ito dapat pinakikinggan para magkaroon tayo ng bunga. Amen po ba? Hindi tayo mamumunga kung babasahin lang natin, papakinggan lang natin, kundi dapat
isa sa pamuhay natin at ibabahagi din natin sa iba. Amen po ba? Amen. May natutunan po ba? Amen. Sabi po dito sa conclusion, a rooted or planted life does not depend on how much information accumulated, the experiences in life, or the length of service to the Lord. But it can be measured on how you respond to the circumstances and seasons of life. God is not concerned about what we have done, but what He has done in our lives. He wants that we grow deep in the knowledge of Him, and He will continue to nourish us with all resources so that in due time, we will produce fruits for others and for His glory. So yun nga, sabi ko na, hindi sa dami ng alam natin ng salita ng Diyos o sa tagal natin na tayo ay naging mananampalataya, kundi sa kung paano tayo mag-respond sa circumstansya ng buhay o sa season ng buhay na pinagdadaanan natin. At ang Diyos, hindi siya concerned sa kung ano yung nagawa mo, no? Concerned siya kung ano yung ginagawa niya para sa bawat isa sa atin. At sabi dito, ipusupply niya yung mga resources para tayo ay maging matagumpay, no? Talaga namang sinupply niya na yung resources para magawa natin yung mga bagay na kanyang ipinagagawa. Sabi nga, napakasimple ng kanyang utos, no? Madali lang gawin. Pero tayo, parang mga Israelita, kumbaga, gusto natin, kung ano yung gusto natin, yung ginagawa natin. Kaya tayo, yung blessing na dapat natanggap na natin, natatagalan. Dahil sa mga katigasan ng ulo natin, pagrereklamo natin, no? So, sabi nga ganon, dapat alisin natin yung mga bagay na yun para nang sa gayon, tuloy-tuloy nating maranasan yung buhay na ganap at kasiyasiyan na ipinangako sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? So tayong lahat ay tumayo at tayo pong muli ay manalangin. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Dakilain ka, O Diyos. Ama, sa hapong ito muli nagpapasalamat kami sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na nagpaalala sa amin, O Diyos, sa mga bagay-bagay na dapat at hindi namin dapat gawin, Panginoon. Bilang mga anak mo, Amang Diyos, nais mo, Panginoon, na patuloy kami, Panginoon, na mamunga sa buhay na ito. Nais mo, Panginoon, na gampanan namin yung pagkatawag mo sa amin upang patuloy kang mag-glorify sa aming mga buhay at patuloy kami maging pagpapala sa mga tao sa aming paligid. Ama, maraming salamat po. Salamat po, O Diyos, sa pagkilos mo sa aming mga buhay. Salamat, Ama, sa patuloy na pag-ibig mo na hindi nagbabago. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga salitang ito. Dinideklarahan namin, Panginoon, ang mga salitang ito ay patuloy, Panginoon, na magrirema sa aming mga buhay. Patuloy, O Diyos, na magagamit namin ito, na magpalakas, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Sabi mo nga, wag namin kaliligtaan, Panginoon, yung pagsasama-sama at pagkakaisa, Panginoon, upang patuloy na magpalakasan dahil alam namin, Panginoon, na malapit ka na pong dumating. Maraming salamat, Ama. Alam namin, Ama, na Ikaw yung Diyos na hindi nagbabago, patuloy kang nagmamahal sa amin, at ang nais mo, Panginoon, ay patuloy kami, Panginoon, na magkaroon ng malalim na relasyon sa iyo. Patuloy naming panampalatayanan ang mga pangako mo, Panginoon, na siyang magbibigay sa amin ng tagumpay. Maraming salamat, Ama. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord.